ay tayo ipinagpala kahit pa sabing hindi tayo masyadong puno, pero ang bawat linggo na tayo nagkakatipon, kung naandun ang presensya na, naandun ang pagpapala. Amen ba? Amen. So, makikita nyo puro puso, hindi po tayo Valentine's Day. Di ba? Medyo late lang siguro yung celebration ng ating araw ng mga puso, pero hindi po ito Valentine's na kailangan natin i-celebrate. Magandang maalala lang natin because mayroon lang akong trivia. Anong month ngayon? Di ba June? Amen. Did you know that June is celebrated as the wedding month? Amen. Sino ang mga June bride dito? Taas ang kamay ng mga June bride. Wala? Parang ako lang. Magse-celebrate kami ng ika-28 wedding anniversary ni Brother Alfie this June 29. And we are so glad and we are so blessed to have that 28 years. Hindi man kami kinasal as a born-again Christian, as Catholic, pero lahat nung hindi namin naranasan nung wala pa kami sa Panginoon, binalik. Hindi lang ng Panginoon yung mga nawalang taon. Amen. Did you know that the tradition of being married in June is not a Filipino nor Catholic tradition? Hindi po yan kaugalian ng mga Pilipino. Hindi din yan kaugalian ng mga Katoliko. Na dati tayo Katoliko, di ba talagang ang haba ng pila pag magpapakasal ka sa June, sa month ng June. The custom of getting married in June is in fact an ancient Roman tradition practiced in the ancient Roman times. They believe that couples who marry in June is expected to be blessed, enjoy good fortune, and happy relationship. O, di ba? Pero sa Panginoon, mas blessed at mas happy at mas may enjoy mo ang inyong pagiging mag-asawa kung nasa Panginoon tayo. Amen? Marami ang nangarap maging June bride. Pero siguro nung panahon namin, I don't know ngayon, wala na siguro nag-aasam na maging June bride. Pero sa panahon namin noon, pangarap talaga namin na maging June bride. So, etong message natin is very timely. Kasi sineselebrate natin ang wedding month. So, the three kinds of love you need for your marriage. Amen? Very timely because June is a wedding month. Last Sunday, si Pastor Ian, shinare niya yung topic about drawing closer to God and each other. Talagang bago maging mas maganda yung pagsasamahan ng mag-asawa, ang unang dapat gawin ng mag-asawa, mas lumapit tayo sa Panginoon. Amen ba? Yun yung key eh. Bago ka parang sa isang bagong mananampalataya, bago ka isang maging tunay na anak ng Diyos, kailangan mong lumapit sa Kanya. Kailangan mo siyang tanggapin. Amen? Hindi ka makakaranas ng abundant life kung hindi mo siya hahanapin, kung hindi mo tutugunan yung pagtatagpo ninyo. Actually, hindi po tayo humanap sa Panginoon. Siya ang nagbigay ng appointed date para ikaw ay katagpuin. It so happen na minsan, hindi yun nangyayari dahil tayo ang hindi tumatanggap. Pero malaking no po yung nakatagpo. Tinagpuan ko ang Panginoon, hinanap ko ang Panginoon. Actually, ang Panginoon ang humahanap sa iyo. It so happen na ikaw ay tumutugon sa kanyang panawagan. Kaya nagkaroon kayo ng divine appointment at yun ang araw na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya yung topic ni Pastor Ian is drawing closer to God. And saka lang tayo magkakaroon ng drawing closer to each other. Amen? Sa mag-asawa, sa kapatiran, sa pamilya. Kung ang Panginoon ang nasa gitna noon, hindi magkakaroon ng hadlang para maging mas malapit ang bawat pamilya. Amen? So, I display lang dito some quoted na nakuha ka doon sa podcast na pinakinggan natin. Pinakinggan ko bago ko gawin tong preaching.
Sabi ni Ruth Graham, sige sister, sister ba or wala akong pang-click eh. Next slide, please. Wala po akong pang-click. Sabi ni Ruth Graham, si Ruth Graham, kilala naman natin yung apelidong Graham, di ba? Asawa siya ni Bill Graham. A happy marriage is the union of two forgivers. Amen? Kasi kung hindi mapagpatawad ang isa sa bawat isa, hindi yan happy marriage. Amen? Kung parehas mataas ang ere ng bawat isa, hindi happy marriage ang mangyayari sa mag-asawa. Kaya sinabi niya is the union of two forgivers. Hindi yung isa ang mapagpatawad lang, both. Diba? Both. Sa mag-asawa, dapat tayo ay forgivers. And also, sabi, another quote, marriage is meant to keep people together, not just when things are good, but particularly when they are not. That's why we make marriage vows, not to wishes. Diba? Nung tayo ay kinasal, nagsabi tayo ng vow. Nung panahon namin, hindi uso yung nagsasalita ng vow. Ang sinasabi lang naming vow, yung sinusundan ng pari, nasasabihin mo lang yung, pag sinabi ng pari, sasabihin, pero ngayon, ang ganda na ng kasal. Nagsusulat ang ikakasal at sinasabi yung kanilang vow. Diba? Nakakaingit na ngayon, ganun na yung kinakasal. Pero nung panahon namin, that was 28 years ago, hindi ganun. Amen? Pero ngayon, ang ganda ng kinakasal. Kaya nakakatuwang pakinggan yung vow ng mga ikakasal. Kaya sabi nga dito ang pagiging mag-asawa ay hindi lang doon sa mga bagay na nasa maganda kayo. Kaya nga sabi niya, kung traditional yung vow na till death do us part, in sickness and in health, in poor and in riches. Diba? Both a good and bad side ng mag-asawa, kailangan kayo ay magkasama. Amen? Kaya siya vow, hindi siya wishes. Kung wishes lang yan, talaga maraming wishes na hindi nangyayari. Amen po ba? Kaya, pero ang sinasabi sa Bible, I have verse sa Philippians 1:9-11. Sabi dito ni Apostle Pablo, it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Amen? And another verse na gagamitin natin for this morning is coming from 1 Corinthians 13:1-13. Medyo mahaba lang pero basahin natin. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Diba? Grabe yung word. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to the burn, but have not love, it profits me nothing. Love suffers, ito yung maganda na meaning ng love. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, it is not provoked, think no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease.
Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror dimly, but then to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita na siya naming pag-aaralan ngayong umaga ito, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na unawain ang pag-ibig na nais mo sa amin. Especially, Panginoon, sa mag-asawang naandito. Hayaan mo, Panginoon, na namnamin namin ang mga salitang yan at magkaroon, O God, ng pagbabago sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. 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 So, di ba nabasa natin that love is the foundation, the very heart of the Christian life, especially the married life. Amen? Pero however, dapat maging conscious tayo kung ano yung meaning ng love na yun na gusto ng Panginoon sa atin. Kasi nowadays, iba na ang meaning ng love. Amen? Nagiging na siya exploited. Nagiging na siyang parang, ang word doon ay yung twisted. Amen? Iba na yung, ito lang, baka ma-off na naman tayo sa, hindi naman siguro tayo naka-live stream, no? Hindi, diba? Naka-live stream. Sige, gawin na lang nating general. Nagkaroon ng love, sabi sa meaning ng mundo, love yung parang gustong-gusto mo siya, kahit hindi na both men and women nagkakaroon na ng love. Amen. Dati twist na, distorted na ang meaning ng love na yan. Pero ano ang nais ng Panginoon na love na dapat meron tayo? Diba? Ano ang original design ng Panginoon na dapat meron tayo? Amen? Sabi dito, we must be cautious. The word of love is used carelessly in this world with no concern for what God means by love. Amen? Nakita natin ang meaning ng love na yun ang gusto ng Panginoon. At sabi nga ni Paul sa Philippians na binasa natin kanina, our love must be directed by knowledge and all discernment. We must not allow our life or work to be directed by a distorted definition of love. Amen? Huwag nating payagan. Lalo na sa mag-asawa, tayo ang may handle ng ating pamilya, ang tatay, ang head ng family. So dapat hindi natin papayagan na magkaroon, pumasok sa pamilya natin, yung distorted definition of love. Amen? We must allow our married life to be directed by true and biblical definition of love. That's why our message for today is 3 kinds of love we need for our marriage. Amen? Sabi ko nga, hindi Valentine's Day, pero nakikita niyo sa aking slide, puro puso. Because we are discussing about the 3 kinds of love na yun ang gusto ng Panginoon na maunawaan natin sa ating pagiging mag-asawa. Taas po ang kamay ng mag-asawa dito. Oh, praise the Lord. Taas ng kamay ni Mamski. Yung kabila, Mamski. Ayan, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng iyong doktor, yung kabila lagi itataas. Amen, amen. There are 3 different words for love in Greek. And each word means something different in Scripture. Whereas in English, we have 1 word to express all kinds of love. Amen? Then we'll affirm these 3 significant
life truths that arise from our understanding of the different kinds of love. Ano ba yung tatlong uri ng pag-ibig, sabi sa Greek, sabi sa Bible? Next slide, please. So, andun muna, yan. Eros. Ito daw yung tatlong uri ng pag-ibig in Greek. Eros is based on feelings and is me-oriented. Kung ano yung nararamdaman mo, at yun, ang focus ay ikaw. Pag-ibig mo, pakiramdam mo, yung gusto mo. Philia is based on shared interest and is we-oriented. Pag ikaw ay mayroong kapatid or kaibigan na we share your common interest, magkakampi kayo, that is philia. Amen? Magkakampi kayo sa lahat ng bagay, nagkakasundo kayo sa lahat ng bagay. Yun yung philia kind of love. And ang pinaka-greatest, pinakamalalim, ang ibig sabihin yung agape, which is Christ-centered and others-oriented. Iisa-isahin po natin ang meaning ng bawat kinds of love na yan. So, number 1, eros. Eros refers to physical or sexual love. It is from this word that we get the word erotic. Diba? Alam naman natin ang meaning ng erotic. But hindi lang mga kapatid dito para doon sa sexual meaning. Ito din yung feeling na para sa'yo. For example, gustong-gusto mo ang pagkain na pizza or hamburger or cheeseburger. Yun yung gusto mo eh. Pag wala yun sa table, wala yung pagnanasa mo sa pagkain. Kasi hindi yun ang favorite mo. Amen? Ang eros ay yung pagnanasa mo, yung feeling mo. Amen? At ito yun, ang focus lang nito yung iyong sarili. Amen po ba? The foundation of this type of love is some characteristics in the other person which pleases us. Halimbawa, may gusto kang tao, for example, lalaki may gustong babae, gustong-gusto niya yung itsura niya, yung paano siya manamit, pero isang beses na nawala yung ganong itsura niya, nawawala ang pagkagusto niya. Amen? So nakafocus lang doon sa desire niya, sa gusto niya, kaya yun ang tinatawag na erotic. This eros would be considered as additional type of love. Pag napiplease ka at nasasatisfy ang gusto mo, that is the eros kind of love. Pero pag nawala yun at nakita mo doon sa nililigawan mo, ganito pala issue niya, fake pala yung pagkaganda niya. Ano lang pala yun, filter doon sa FB. Nakita mo in person, maitim pala. Hindi pala makinis. So nawawala na yung love mo. Kasi ang eros sinasatisfy yung gusto mo, yung desire mo. That is eros kind of love. Yung philos naman, philia. Ano naman yung philos means warm affection or friendship. Ito yung feeling ng sa magkakaibigan, magbe-best friend. Philos was commonly used with reference to friendship or family relationship. Sabi dito, philos was commonly used with reference to friendship or family relationship. For example, it was used in Matthew 10:37 to indicate love for father, mother, and son and daughter. Philos was the word used of Jesus' love for his friend Lazarus. Noon, naalala niyo yung kwento ni Lazarus sa John 11:3, na gano'n na lang yung pag-ibig, yung kalungkot ni Jesus nung nalamang namatay si Lazarus. Pero pumunta siya doon at pinabangon si Lazarus. Amen? And his love for his disciple. This kind of love is brotherly love or sisterly love. It is friendship. It is the kind of love that is based on shared interest. Common goals. Sabi ko nga kanina, magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Magka-partner, pag pinaglaro kayo ng partners, pag harap nyo, parehas kayo ng sinasabi. Kasi kayo parehas kayo.
and you enjoy each other. Amen? You enjoy each other kasi parehas kayo ng gusto, parehas kayo ng ayaw, parehas kayo ng, pag may isang opinion, iisa ang inyong opinion. Kasi shared, common goals, common interest. Amen? And that is philia. It describes affection, fondness, or liking another person. It responds to appreciation, respect, and kindness. It involves giving as well as receiving. But when it's greatly strained, it can also collapse. Diba? It is higher level love than eros because it is freely chosen. Amen? And whereas eros is me-oriented, philia is we-oriented. Kayo. Kayo na magkakaibigan. Kayo yung focus. Kung may best friend ka, kayong dalawa yon. Amen? And number 3, agape. Agape is the sacrificial, the unconditional love of God. Grabe ang meaning ng agape. In the New Testament, agape is the highest form of love. Amen? But outside of the New Testament, the word was rarely used. Sabi nga, prior to New Testament times, agape did not carry any special significance as higher kind of love. But in the New Testament, the understanding of the unique nature of God's love is the agape kind of love na nagmanifest sa New Testament. Did you know that 320 times nabanggit ang salitang yan sa New Testament? Amen? Agape is the word that describes God's love in John 3:16. Alam naman natin ang ang laman ng John 3:16, di ba? God loved the world in this way. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. That is the kind of love na meron ang Diyos sa atin. Amen? We are commanded to love God. Sabi niya sa Matthew 22:37, and love one another in John 13:34 with agape kind of love. Agape is the word for love used in 1 Corinthians 1:13 na binasa natin kanina. Unconditional. Does not keep a record of wrong. Does not speak rudely. That is the kind of love na unconditional. Amen? This is the noblest word for love in Greek language and is a word that Scripture uses for God's love for us. It also the kind of love that Lord calls to exercise towards other. It is the word which Paul uses in Ephesians 3 when prays that he would be, that we would be rooted and grounded in love. In everything we do, we should be grounded, rooted in love. Sabi ko nga, approximately 320 times nasabi yan sa New Testament. Amen? Seryoso po kayo? Amen. So, agape goes beyond passion. It goes beyond natural affection. It is not kindled by the merit or worth. Kahit ba sabihin, hindi ka kamahal-mahal at ganyan ang itsura mo, mahal ka ng Panginoon. Amen? It originates in its own God-given nature. It loves when the object is unlovable. Sabi niya sa Romans 5:8, God shows His love for us that while we are still sinner, Christ died for us. Hindi ka naman namatay ang Panginoon sa iyo nung mabait ka na. Amen? Nung nagbago ka na, namatay ang Panginoon sa atin nung makasalanan pa tayo. Amen? Hindi tayo kamahal-mahal ng Panginoon, but yet He loves us. Mahal niya tayo nung tayo ay madumi pa, nasa kadiliman pa, kaya hinahanap niya tayo, mga kapatid. Because ganon ang pag-ibig niya sa bawat isa. Amen? It is the kind of love that acts and sacrifices on behalf of others, even at great
cost. For God so loved the world, binigay niya. Gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang bugtong na anak. Tayo ba? Kaya natin ibigay ang nag-iisang anak natin? Kahit nga 5 o 3 o 2 anak natin, parang hindi mo kayang ibigay ang isa doon. Amen? Walang sinong magulang sa atin ang kayang magbigay ng anak maliban sa ating Diyos Ama. Na kaya niyang ibigay ang kanyang anak para tubusin tayong makasalanan. Para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Sabi niya, next slide, eros is good if exercised within the boundaries of God's principle. Bakit kamo? By all means, be passionate about winning and hate losing. By all means, enjoy the feelings of romantic love. Hindi po yan pinagbabawal sa atin. Actually, yung romantic love is God gift to each marriage, to each couples. Amen? But do so in alignment with God's kingdom. Amen? Hindi tayo bawal magkaroon ng erotic love para sa ating minamahal o para sa ating asawa. Gawin nating naka-align ito sa kaharian ng Panginoon. Pero kung i-twist natin yung binigay ng eros sa atin, nagkakasala tayo sa Panginoon. Amen. Kaya nga dapat naka-align sa salita ng Diyos. And then philia is also good if exercised within the boundaries of God's principle. Amen? Within God's principle, by all means, enjoy friendship and fellowship and companionship. By all means, enjoy the shared purpose and goals of a true team, but do so in alignment with God's kingdom. And the key is to be grounded in agape. Sabi nga in marriage, next slide, in marriage, we need eros kind of love. Amen? Because of the romantic love we have with each other. We need philia kind of love to enjoy our companionship. Amen? Our fellowship and friendship. But the key to have a blessed married life is be rooted and grounded in agape kind of love. Amen. Kaya yung 3 klase ng pag-ibig, pwedeng i-combine natin sa mag-asawa. Amen. Hindi yung eros ay para sa outside marriage, hindi po. Dinesign ng Panginoon na maging erotic ang mag-asawa, maging romantic. At dinesign din ng Lord na maging magkaibigan ng mag-asawa. Magkaroon sila ang kumpan. Kaya nga tayo naghahanap minsan ng halimbawa, yung marami tayong makikitang kwento na may edad na nag-asawa pa. Hindi naman dahil sa may hinahanap sila, kundi companionship. Amen? Bakit kaya yung kapatid natin, may edad na nag-asawa pa, ay nahalip niya companionship? Kasi ayaw ng Lord na mag-isa tayo sa mundo. Pero may mga blessed talagang single forever for Christ. That is the gift of celibacy. 'Di ba? Sa mga single natin yan, kung hindi pa kayo tinawag na maging blessed single, may time pa tayo. Amen? Ayoko po magbanggit, baka ako'y mamaya mabatukan. Amen. So let us know the truth about this kind of love, the eros, philia, and agape. There are 3 life truths about this kind of love. Next slide, please. To say that agape love is the highest form of love is not to say other kinds of love are insignificant or trivial. Hindi naman po walang kwenta yung dalawa. Kailangan parehas. Kailangan yung 3 nag-i-exist doon sa buhay mag-asawa para mas lalong maging blessed at happy ang married life natin. Sabi niya, God created sexual love, that is eros, amen, to be expressed in marriage because husband and wife, between husbands and wife. He also created us to be connected to friends. Hindi pwedeng pag mag-asawa na kayo, wala na kayong kaibigan, kayo na lang forever.
Diba? We need friends to live in a community. Kaya doon sa ating mga MC, makikita mo nagtutulungan yung mga magkaka-MC. Pag may problema, isang mag-asawa, andyan yung ibang mag-asawa na tumutulong sa problema ng mag-asawa. Because we live in a community and that is Philos kind of love. We are not diminishing these other kinds of love by saying agape is the highest form of love. We want to affirm romantic love and friendship love as significant and meaningful. Amen? Number 2, all genuine love comes from God because God is love. A biblical definition of love must start with God. Whether that love is romantic between husband and wife or the bond between friends, love that is genuine comes from God because God is love. In 1 John 4:16, if God is love, then we love others best by loving Him most. Pag mahal natin ang Panginoon, hindi natin pwedeng hindi mahalin natin ang kapwa natin. Kaya inhawit kanina, di ba? Kaya tayo marunong magmahal because God first loved us. Pinunlaan ang puso natin ng pag-ibig niya. The character of God is pure love. Amen? Because He Himself is love. Pwede nga ang pangalan niya love eh. Amen? God's whole character is love. Kaya lahat ng ating pinag-uusapan is God because God is love. Amen? It is God. If God is love, ulitin ko po, then we love others best by loving Him most. Ibalik natin sa pamamagitan, ang tanong ko, nakikita niyo ba ang Diyos para mahalin siya? Di ba hindi? Mababalik natin ang pag-ibig natin sa Diyos kung ipapakita at ipapadama natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Lalong-lalo na, mga kapatid, doon sa mga unlovable people. Amen? Amen. Tahimik po tayo, di po ba? Amen! Kayo po ba ay gising pa? Maaga pa naman para mag-isip ng lunch. Maya siguro mga 11. Hindi naman tayo aabot ng 11. Amen. And number 3, sabi ng anak ko, lagi ko daw idikit yung mic dito kasi nawawala ako. Napapagod mo kasi yung aking kamay. So, number 3, followers of Christ are to be known by the way they love. So, paano makikita na followers tayo ng Panginoon? The way we love our neighbor, the way we love our community, the way we love our co-workers, our co-employees. Doon makikita at masusukat na follower tayo ng Panginoon. Sabi dito, Jesus commanded His followers, just as I have loved you, you are also to love one another. By this everyone will know that you are my disciples. If you love one another, sabi yan sa John 13:34. So the word Jesus used for love is the verb form of agape. The partner of our love is that as I have loved you. Amen? Kasi yung agape is a verb. Talagang action word ang agape kind of love. Hindi lang siya noun na word. It is an action word. Amen? That sabi niya, that I have loved you. In other words, we are to be known by our self-giving, sacrificial, unconditional love for one another. At describe ito as such look, practically speaking, na ipaparanas mo ang pag-ibig na yan. In everything we do, dapat rooted tayo ng action word na yun, which is agape, kind of love. Sabi niya, if you are married, di ba marami tayong nagtaas tayo ng kamay kanina, or dating sa boyfriend, girlfriend pa lang, you have likely wondered about God's purpose for marriage. Perhaps you've been married for years, kagaya namin, 28 years na po kaming kasal, and you've gone through the
through the for better or for worse. Pinagdaanan natin yung sa hirap at ginhawa. Ano pa ba ang pwede nating harapin? Kung tayo ngayon ay nasa 20 plus years, o kaya 10 years plus, I'm sure napagdaanan natin ang hirap at ginhawa ng mag-asawa. Pero kayo, still hanggang ngayon, magkasama pa rin kayo. Perhaps, sabi nga dito, you are engaged to desire to honor God in your marriage. But what God's intention for me? Ano nga ba talaga intention ng Panginoon sa mag-asawa? Whether you know that God's purpose in marriage is more than your circumstances today, it is bigger than you know. And its design is to leave a legacy that passes on to the next generation. Yung kayo mga kapatid na mag-asawa na meron na kayong grown up, yung inyong buhay mag-asawa, magiging legacy yan sa mga anak nyo na mag-aasawa o mag-asawa na. Amen? Kayo mag-iiwan ng legacy na yan. Atin, yung purpose, bakit tayo mag-asawa? Aside from, nagkaroon tayo ng sobrang pag-ibig nung tayo ay mga bata pa, ang tanong, nare-retain ba yung pag-ibig na naranasan mo nung nakita mo yung iyong napangasawa? Di ba minsan nagbabago? Pero pag tayo nasa Panginoon, ang gagawin ng Panginoon, mas papalalimin yung inyong nararamdaman sa iyong asawa. Hindi lang physically kasi pag tumatanda, nawawala yung pagkagusto mo sa physical aspect niya. Nung dati pinakasalan ako ng asawa ko, 26 lang ang bewang ko. Pero ngayon, hindi na. Huwag na nating sabihin. Kasi yung wedding gown ko, 26 lang ang size ng bewang. Laki pa rin ang bewang ko pala noon. Nawawala yun. Tumataba. Nagiging kulubot ang mukha. Diba? So nawawala yung iyong attraction, physical attraction. Pero paano, bakit tayo nag-retain? Bakit tayo umaabot sa ganun kahabang taon? Because ang pag-ibig na yun ng Panginoon na nilagay sa atin, ang nag-hold para mapanatili tayong mag-asawa hanggang sa tayo ay makita natin si Jesus. Amen? Amen, Pastor Jean. Amen. Crush na crush mo dati si Sister Juliet. Ngayon ba crush mo pa? Amen. Amen. Palakpakan natin si Pastor Jean. Lakas. Sister Juliet, lakas ng amen Mamaya pa, Jollibee mo yan. The three purpose for God's marriage for you is to grow as a couple. Next slide, please. To grow as a couple, understand each other, and lastly, glorify God. Next slide, please. Hindi mo kasi ako binigyan ng pang-click eh. Okay, sige, yaman mo na. Kung huli, yan. Three purpose for God's marriage, for you, for us, for each of us na mag-asawa ngayon is we grow as a couple, we understand each other, and we glorify God. Amen? Para saan para tayo ay mag-grow? Para saan para maunawaan natin ang isa't isa? Kundi para sa Panginoon, mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Amen? And there are 3 C's that reveals God's purpose for marriage. That is commission, crucifixion, and covenant. Isa-isahin po natin. And grabe, may revelation dito about crucifixion. Amen? So number 1, God's intention for marriage is about commission. Commission. Sabi niya sa Genesis 2:18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. So the commission of Christian marriage is to reproduce after God's image. God did not need someone to complete him. He was created in the likeness of God. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Sabi niya sa Genesis 1:26, hindi po kailangan ni Adam, ng isang kagaya niya na magkukumpleto sa kanya. Kasi nung kinreate siya ng Panginoon, kompleto na siya.
Wala siyang kulang. 'Di ba? Minsan sasabihin natin, may single, o dyan may isang single na babae, single na lalaki. Para makompleto ako, hanap ako na magkukumpleto sa akin. Pag natagpuan ko na siya, kompleto na ako. That's wrong. Baga ka ko, humanap ng makaka-partner mo sa buhay. Dapat kumpleto ka na. At ang may rule niyan, may responsibility para makumpleto ka yung paglapit mo sa Panginoon. Amen? Yung kakulangan na hinahanap mo, mga kapatid, mali po yung ating iniisip na pag nakatagpo mo yung mahal mo, yung mamahalin mo, makukumpleto na ang buhay mo. Hindi po. Ang tangi makakumpleto sa buhay natin, ang Panginoon. Kaya wag nating hahanapin yung tao makakumpleto. Darating yan, pag hindi na satisfy yung gusto mo, wala din. Hiwalay ang mangyayari sa atin. Amen? Sabi dito, when we look for someone to complete us, we eventually start to look at our spouses as someone who is in competition with us. Lalabas niyan, lagi kang makikipag-compete sa asawa mo because pagka yun ang tinitingnan mo na makakapagkumpleto sa'yo, nagkakaroon kayo ng competition. We unknowingly put false expectation as the other person that only God can feel that yung walang laman. Yung hungkag sa buhay natin, hindi yan pwedeng matagpuan sa isang tao, kundi ang tanging makakapagpuno ng kawalan doon sa buhay natin, ang Panginoon sa atin. Amen? Only God can feel. That is yung hinahanap natin na kulang sa buhay natin. So we can't look to another to complete us because that is God's role. So then one of the purpose of marriage must be, ang tanging sabi ng Panginoon kay Adan at Eva ay because mag-reproduce kayo. Kaya nga ang tawag dito, they are called to commission, to reproduce. Kaya tayo mga kapatid, nung tayo nakakilala, hindi tayo mananatiling tagapakinig ng salita. We are commanded to commission, to share the word of God, to share the gospel. Amen? Kasi ayaw ng Panginoon tayo lang may hawak ng kaligtasan. Gusto niya, lahat ng tao makarating sa kanila yung kaligtasan na yung gospel na so that lahat ng people, for God so loved the world, hindi lang po tayo mga kapatid, ang tao sa mundo. Hindi lang tayo ang tao sa Marikina. Hindi lang din tayo ang tao sa ating kamag-anakan. Lahat gusto ng Panginoon na makarating ang salita sa Kanya so that they may have life na kagaya na meron tayo. That is why ang purpose ng pag-aasawa is commission. Amen? Mag-reproduce tayo ng ka-image ng Panginoon, hindi ating likeness, kundi image ng Panginoon, likeness of God. Kaya nung kinuha mamaya ko na ikikwento nagkaroon si Eva. Amen? Our marriage should leave a legacy that outlasts our lifetime and point the next generation to God's eternity to help them to transport into the image of Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, kung mapapansin ninyo, mas pinapalakas natin yung ating sharing this every Sunday because gusto ng ating iglesyang maging matatag ang ating pamilya. Amen? Para maging matibay at maging inspiration tayo, hindi lang sa ating mga anak, kundi sa community na kung saan nun tayo nakatira. Yung makita pa lang, yung mag-asawa na yan. Ang sarap tingnan. Ang sarap gayahin. Ano ang meron sila? Yan ang purpose. Na yung buhay ng mag-asawa, isang buhay pa lang nila, makita pa lang nila, para nilang sinishare ang salita ng Diyos. Amen? God's intention for marriage is for Savior's glorification, not for self-gratification. Don't allow secular values to seep into the sacred institution of marriage.
Your marriage should paint a picture of spiritual truth that points to Jesus. Amen. This is our commissioning. If everything you do is for God's glorification, then you will have great gratification. Amen. Sabi dito, the purpose of a marriage must be to reproduce children of God. Adam and Eve were meant to create life after their image, but after God's image. Amen? Number 2, ito maganda eh. Grabe yung revelation na nakuha ko dito sa number 2 na to. God's intention for marriage is about crucifixion. Di ba parang tanong ko, ang intention ng Panginoon sa mag-asawa is about crucifixion. Ibig sabihin talagang pag nag-asawa ka pala, i-crucified ka? Tama ba yun mga kapatid? Nung nag-asawa, naisip nyo ba na i-crucified kayo? Amen? Hindi naman po physical na ipapako kayo sa krus. Dahil nagawa na yun ng ating Panginoon. Amen? Ito pakinggan na natin. Sabi niya out of the ground, sa Genesis 2:19-20, out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air. Bird tuloy. Bird is a balbas. Bird of the air. And brought them to Adam to see what he would call them. Diba? Nung tinawag ng Panginoon, ang lahat ng kinait niya, mga hayop, lumapit ang mga bird, lumapit ang mga carabao, ang mga cow, at yun ay pinangalanan ni Adan. O, ikaw si kalabaw, ikaw si agila, ikaw si, even the fish. Favorite ito ni Mamski. Ikaw si bisugo. Favorite yan. Grabe nung naisip ni Adan nung nakita niya yung nguso ng bisugo, no? Di ba yung nguso ng bisugo medyo makapal? Nung nakita niya, ang galing talaga ni Adan. Oh, ikaw si bisugo. Kaya pag medyo makapal yung labi, sasabihin bisugo. So nakita niya, pinangalanan lahat niya. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. So, sabi niya, nagkaroon siya ng dominion over those creation, but no suitable partner. So, what did God do? Sabi niya sa Genesis 2:21-22. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. So, kumuhang pinatulog si Adan ng pagkahimbing-himbing na tulog. At inopen niya yung dito niya at kinuha niya yung ribs. Then the rib which the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. So, sabi dito, ang Hebrew word daw ng deep sleep means a supernatural sleep. It is translated in other passages as death. Ibig sabihin, nung ginawa, nung inopera, simple term, nung inopera ng ating Panginoon, si Adan, namatay si Adan. Amen. So, kaya nung naalala ko, habang ginagawa ko, naalala ko si Alfie nung ino-opera siya sa likod. Namatay si Alfie. Pinatulog siya ng Panginoon para, alam niyo kung bakit? Hindi niya maranasan yung sakit na gagawin niya doon sa kanyang katawan. Amen? Makabago man yung technology ngayon, pero yung ginawa ng Panginoon, physically namatay si Adan. Para kunin lang yung ribs. Para kung bakit? Para hindi niya maranasan yung sakit na gagawin ng Panginoon doon sa katawan ni Adan. Kaya nung time na yon, namatay si Adan. Adam died a supernatural death to give life to his bride. Just like Jesus died to give life to his bride, which is the church.
Amen? God gave us marriage for our sanctification more than He did for our satisfaction. Sanctification means to be gradually conformed to the image of God. If we only love when our spouses are lovely, this does nothing for our sanctification. Therefore, let us love our spouses with long-suffering love. Amen? Sabi niya sa 1 Corinthians 15:45, and so it is written, the first man, Adam, became a living being, but the last Adam became a life-giving spirit, and which is the present, the last Adam is Jesus Christ. Amen? God could have brought Eve from anything. Pwedeng gawin na lang niya ay kumuha ulit siya ng putik para gawing another man which is in the form of woman, which is Eve. Pero hindi niya yung ginawa eh. Amen? Hindi niya yung ginawa. Ginawa niya is nilagay niya sa pagkalalim-lalim na pagtulog ni Adan at kinuha niya yung rib na yung sa side. And you know what? This was a picture of Jesus in Calvary. Amen? This is what He did for us. Kaya grabe, napakalalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailangan niyang mamatay. Kagaya ni Adan, na pinatulog siya, parang physically pinatay so that makuha yung kapartner natin. Makuha yung kapartner ni Adan na maging suitable, comparable to him. Hindi isang kapartner lang pag gusto mo lang. Amen? Kapartner siya na siyang kasama mo sa bawat area ng buhay natin. Kasi ganun ang ginawang pagpili ng Diyos sa makakasama ni Adan. Amen? Kung tayo mga kapatid ay naging mali ang dahilan kaya naging tayo mag-asawa, kayang i-correct ng Panginoon yan at iharap sa atin ang talagang purpose ng mag-asawa. Kung tayo ay naging mag-asawa dahil nabuntis lang, hindi talaga pa planong mag-asawa, kaya pa rin i-correct ng Panginoon ang purpose kaya kayo naging mag-asawa. Amen? Kung kaya kayo naging mag-asawa because pinagkasundo lang kayo ng inyong mga magulang, kaya pa rin punuan ng Panginoon ang pag-ibig niya na wala noon. Kayang ilagay yan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Parang si Jesus, nung namatay sa krus ng Kalbaryo, yan ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Amen? The life that emerged from Adam's side was a picture of the resurrection. Sabi niya sa John 19:34, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Did you know that blood represent the natural life? And water represent a spiritual life. Yung lumabas sa tagiliran ng ating Panginoon, yung dugo na yun, yung natural life na tinatanggap natin. At yung water na lumabas doon, yung spiritual life na meron tayo. Na kaya tayo nakakalapit sa Diyos Ama because we have that kind of spiritual na meron tayo because we have Jesus na tinanggap natin sa buhay natin. Amen? God demonstrated His love while we are still sinners. This is how we should love our spouses as Christ loves the church. Hindi mo mahal ang asawa mo dahil maganda ang trabaho niya, maganda ang binibigay niyang sweldo. Eh, paano kung wala na siyang sweldo? Paano kung nag-retire siya? Paano kung natanggal siya? Hindi na niya kaya mag-provide. Hindi mo na ba siya mamahalin? Amen? Paano kung naghihirap na kayo, hindi niyo na ba siya mamahalin? For better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part. Yan ang vow natin sa bawat isa.
Sabi niya sa Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blameless. Kaya mga husbands, ito lang po ang reminder sa atin. Kung nais nating i-present ang ating asawa na blameless, tayo po ang magkukultivate sa ating mga asawang babae. Because galing siya sa atin. Kung ano yung nais mong mabuti para sa sarili mo, dapat ginagawa mo din sa asawa mo. Because kapartner mo siya. Ikaw yan. Your wife represent your crown. Amen? Ang iyong asawa ay korona mo na dala-dala at pinagmamalaki mo sa iyong mga kaibigan. Amen? Kaya kung hindi maganda ang ugali ng asawa mo, problema ng asawang lalaki yan. Kung pangit at losyang ang asawa mong babae, problema ng asawang lalaki yan. Sabi nga, di ba, dapat yung kung saan ang treasure natin, dinadala natin aside from giving our tithes and offering, dapat nurture natin, kinocultivate natin ang ating mga asawang babae because the wife is our crown. Amen? Hindi yung postura ang mga kalalakihan pagtingin sa asawa parang katulong. Amen? So kung ikaw ay postura na lalaki, dapat ganun din ang iyong asawa. Amen ba? Ito ba, in marriage ceremony, the moment we say, I do, we also say, I die. Amen. Nung sinabi mo yung I do, ang ibig sabihin nun, I die. Because pinatay mo na ang sarili mo na ikaw, kundi dapat isa na kayo. Amen. We are to die to self, put away the old self to give life to another. Bibigyan nyo na ng buhay, yung title ninyong Mr. and Mrs. If we choose to live selfishly, the marriage dies. But if we choose to live sacrificially, the marriage thrives. Amen? Kung mabubuhay tayo ng sarili lang iniisip, naturally the marriage dies. But if we choose to live sacrificially, nagsasakripisyo sa ang isa sa bawat isa, the marriage thrives. So last, God's intention for marriage is about covenant. Alam naman natin, di ba? Christian marriage is not a contract. Hindi tayo nag-iintay, kailan kaya matatapos ang aking kontrata sa aking asawa? Wala pong end ang kontrata natin. Buti na lang wala expiration ng wedding contract, no? Pero ipanalangin natin na hindi matuloy ang divorce sa Pilipinas. Amen? Lagi nating ipanalangin. Kasi pag natuloy yan, naku, madami magkakahiwalay. Pag hindi lang nagustuhan ang ugali ng isa't isa, ayoko na po sa kanya. Divorce na po kami. So, Christian marriage is not a contract that can be broken, but rather a covenant that is binding, unbreakable, and irrevocable. Amen? Naalala ko ulit yung kinasal si Chris at saka si Blanca. Sasabi ko si Mick at saka si Blanca. Si Chris at saka si Blanca nung message ni Pastor Romy. Doon ko na kasi napakinggan yung braid. Na yung di ba, pag nag-braid ka ng tali, 3, para mas matibay. Sa mag-asawa, pag braid, yung isang tali doon, ang ating Panginoon. Kaya nagiging matibay ang buhay mag-asawa. Na hindi kailanman pwedeng ma-break because ang nagbabind noon ang Panginoon sa buhay natin. Amen? The words Adam spoke when he first saw his wife, sabi niya dito, this now, bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of man. Nung sinabi niya yon, that he spoke a covenant. Amen? Nung sinabi ni
ni Adan yung nakita niya si Eva nung present ng Panginoon sa kanya. Ang sinabi niya ay commitment, covenant na kailanman hindi pwedeng mabali. The husband is to be the head, the leader, just as Christ is the head. The woman who is from man is a picture of the church, the bride and the body. The two are to become one flesh. Amen? Kaya nga ang utos sa atin, pag tayo naging mag-asawa, iwanan na natin yung ating nanay at tatay. At magsama na tayo. Magsama na kayo as one. That is biblical. Hindi po ayon sa salita yung 30 years na kayong mag-asawa, doon pa kayo sa tahanan ng inyong mga magulang. Dapat po humihiwalay na tayo. Amen? So, yan. Next. God's purpose for marriage is to be a picture of the covenant relationship between Christ and His bride, the church. Just Jesus gave this vow to His bride. Sabi niya sa Hebrews 13:5, let your conduct be without covetousness. Be content with such thing as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Yan yung covenant na binigay ng Panginoon. Kaya dapat tayo, mga kapatid, kalalakihan, kababaihan, yan din dapat ang covenant natin sa ating asawa, na we will never leave him or her, we will never forsake her or forsake him. That is our covenant. Kagaya yan ng covenant na binigay ng Panginoon sa iglesia. Same vow na binigay ng Panginoon sa iglesia. Kaya dapat isama natin sa wedding vow natin, I will never leave you, I will never forsake you. Amen. So God's intention for marriage is not to be a contract that needs both parties to hold up their end of the deal. Hindi dapat tayo nag-iintay ng katapusan ng ating wedding contract kasi walang end. Perpetual. As long na buhay tayo, ang contract na yan ang nagbabind. Kung may naunang nawala, that's the end of the contract. Amen? Sabi nga binasa nating verse kanina, love keeps no record of right and wrong. Yan ang purpose ng Panginoon na dapat hindi ang mag-asawa nagkikip ng mali at mabuti. Dapat ang kinikip lang niya yung covenant na nagbabind sa bawat isa. It is a covenant binding and irrevocable because of His love. He already paid the price. Amen? Once you become married to Christ, to each of one, a born-again child of God, your salvation does not hinge on what you do or don't do. It hinges only on what Christ has done for you. Amen? Amen. Ganda, di ba? In my conclusion, kasi baka sabihin nyo, mag-alas 11 na, hindi pa tapos. In my conclusion, God's purpose for marriage is to be a picture of His love to a watching world. Di ba yun naman? Kung ang buhay ng isang, ikaw mag-isa, ay maging liwanag ka sa sanlibutan, kaya ka nakakilala, ganun din po ang mag-asawa. Dapat ang mag-asawa ay picture ng pag-ibig, para makita ng sanlibutan kung anong pag-ibig meron ka because you have Christ in your life. When Christians understood God's view of marriage and His purpose, they have stronger marriage, stronger families, and stronger communities. They grow as a couple, understand each other, and glorify God. And lastly, God's purpose for marriage is to be light in the darkness. Amen? Couples are to reveal the love of God in a world that does not know Him so that they may come to know Him. Amen. Amen.